Ano nga bang mangyayari kung sakaling i-delete natin yung account natin dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling mag-delete tayo ng account sa GCash, kailangan nating mag-submit ng ticket o ng request form para ma-process ito. Pero, may mga kailangan pa tayong gawing steps para dito at dapat tandaan natin na yung record natin ay madidelete na talaga. Ibig sabihin, yung sa transactions mawawala na yan. Also, meron tinatawag na G-score dito. Mawawala na rin talaga yan. At higit sa lahat, hindi na natin ma-access yung GCash account natin. At yung phone number na nakalink dito sa GCash, yung nakikita natin dito sa pangalan natin, hindi na rin yan magagamit pang-access sa GCash kahit i-register pa ulit natin ito. So, pag-isipan ninyo kung gusto nyong i-delete kasi pwede namang hindi mo na siya gamitin. Pero, just in case na gusto nyo na talagang i-delete, pumunta lang dito sa profile ninyo, i-tap lang tong arrow, at mag-scroll down lang sa pinakababa, i-click na tong delete account. At katulad ng nakita natin kanina, pwede na tayo mag-proceed sa pag-delete ng account na siyang i-review muna ng GCash kung pwede ba itong ma-process. Bakit siya i-delete ng GCash? Kasi i-check muna nila kung may naiwan ba tayong utang dun sa G-Loan, G-Credit, or G-Gives. Also, i-withdraw na rin natin yung pera mula dun sa G-Save at G-Invest. Sa G-Save, ito yung mga partner banks. Kapag pumunta ako dito sa Save na tab, nag-open kasi ako ng bank account sa kanila. Ibig sabihin, pag nag-deposit ako, meron akong Cebuana, Maybank, BPI. Ito mga pera na naiwan ko dito, pwede ko namang i-withdraw gamit sa mga partner banks, yung mga app nila mismo, katulad ng BPI app, sa Maybank app, at sa Cebuana kung meron man. Sa G-Invest naman, ito yung parang pagpapalago ng pera natin, mapa G-Funds, G-Crypto, at iba pa. Ang suggestion dito ay i-withdraw na din. At dito yan makikita sa Grow na tab. So, ibig sabihin, nilinisin muna natin yung mga pera natin sa GCash, kasama na dyan yung balanse natin na makikita dito sa wallet. At ang isa pang requirements na dapat i-ready natin ay selfie natin na hawak yung valid ID. Ito yung list of valid ID na tinatanggap ng GCash. So, kapag ready na, okay na lahat, nabayaran na natin yung mga utang, naklaro na lahat ng balanse natin, pwede na mag-proceed. I-click lang tong delete account, click lang yung proceed na nakikita dito, and then ito na yung sinasabi kong ticket, kung saan mag-scroll down lang sa pinakababa, merong submit a request. At ito siya, andito yung email address natin, yung buong pangalan, yung cellphone number, at may mga katanungan dito na dapat nating sagutin. Ito yung halimbawa niya, why are you deleting this account? Pumili lang ng sagot dito, check lang to, and then may mga follow-up question pa tungkol dyan. And then, dito yung part kung saan ipaprovide natin yung ID. Pipiliin natin kung government-issued ID ba o yung passport. Ito, hindi naman to applicable sa akin, pero kung sakaling may authorized representative, kailangan din ng valid ID tungkol dyan. Pero kung wala naman, not applicable, and then i-check lang lahat ng ito para makapag-proceed. Ito yung napag-usapan natin kanina, mawawala na yung transaction history at dapat wala tayong unpaid balances sa GCash. Andito rin yung mga requirements. Kapag okay na, mag-fill out lang ng form dito kung may additional concern or information pala, and then, i-attach dito yung selfie at valid ID at i-click itong submit. Pwedeng umabot ng 5 business days yung pag-review ng GCash account nyo for deletion. At kapag okay na, na-confirm na ng GCash na okay na, meron kayong confirmation na may receive from GCash. This is to inform you that your request has been successfully processed. Hindi na ma-access ng GCash at hindi na rin magagamit yung number na yan pang register ulit sa GCash. Just in case na gusto nyo ulit gumamit ng GCash account, kapag ganyan, pwede naman pero gagamit na kayo ng ibang cellphone number. Hopefully, wag magkaroon ng kahit anumang issue sa pag-register ulit sa GCash. And again, kung sakaling i-delete nyo yung GCash account ninyo, pag-isipan nyo muna kasi magiging permanent na ito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!